Miss Wilma Dasen, abay isang nakakabiglang mga statement laban kay Alvin Aragon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Let's watch this video. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to eh. Wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli. Kita yung private parts mo. Wala kang bra. Malamit ka. Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa magpakamatay ka na lang. Matakot ka kay Lord. Parang ayoko na tuloy mag-comment. 17. Pag tinignan mo sila ngayon, kuya, yung mga sinasabihan mong mga sex bomb dancers, lahat sila matino ang buhay nila, maayos. Yung Ibsa, si Ira, from Australia, lumipad dito just to join the performance. Si Mia, maraming branch siya ng sanggipsal niya. Si Aifa naman, may Octoboy. Yung isa, asawa ng Vice Governor. Yung isa, asawa ni Jason Zamora na alam din naman natin na Christian din. So, bakit pagdating sa'yo parang mali kaming lahat? Parang ano to, ikaw lang kinakausap ni Papa Jesus, kami hindi. So, nagpakita ng legs. Alvin, alam mo, punta ka sa restaurant ko, makikita mo singit ko. Kaya, alam mo, sinuot ko pa naman tong perlas ni Lucy Torres at para sabihin ko niya sa'yo na, kuya, gising-gising tayo sa katotohanan. Diba? Ang isang tao, pag mahal mo, mahal mo. Hindi mo pwedeng baguhin. At saka kuya, yung mga sinasabi mo dyan, hindi mo pwedeng i-impose sa asawa ko yan. E paano na ako magpapanti-pantihan? Kaligayahan ko yun. So, yung amats mo, okay lang naman yan na inamats mo yung Bible. Wala naman kaming issue dyan. Kasi nung nagdodroga ka nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. Diba? Hindi niya, siya lang ang tropa ni Papa Jesus. Yung kaming lahat dito, hindi kami. Diba? Kuya, okay lang yan. Alam mo, hindi nakakatulong sa pagkatao mo yung mga sinasabi mo. Marami din akong kaibigan na nagdroga, nagbago. Hindi naman ganyan yung opinion nila. O baka hindi nila inamats yung Bible. At saka sasabihin mo na kung kayo, mga nanay, may mga maliliit kayong anak, dapat pag nasa bahay kayo, huwag kayong magsuot ng bra. Kuya, alam mo, ang dali mong sabihin yan. Dahil hindi ka nanay. Ikaw kaya itry mo, magsuot ka ng bra. Yung maghapon lang for 1 week, the whole week, magsuot ka ng bra para alam yung feeling ng nakabra. Tama? Ito na talaga. Yes, di ba, Arlene? Nanggigil ako dun sa sa kay kuya Kung ano-ano mga pinagsasabi, naakala mo laman, siya na talaga yung yung leveling ng mga, sino bang pinakamataas na taong kakilala ko? Mataas? Saldi ko? Mataas magnakaw yun So since napapag-usapan natin itong mga sex bomb, and I know them, I know IC, kasama ko sila, nagano. Noong February 18, 2026, nag-viral ang isang video at pahayag mula sa isang Facebook live session kung saan malakas at diretsang tinutulan ni Miss Wilma Dasen ng mga pahayag ni Alvin Aragon kaugnay sa mga miyembro ng dating girl group na Sex Bomb Girls at sa kung paano niya na binigyang kahulugan ang relihiyon at moralidad. Sa naturang live, sinabi ni Wilma na hindi niya maintindihan kung bakit tila mali lahat ng sinasabi ni Alvin tungkol sa sex bomb dancer
followers, lalo na't marami sa kanila ay mamamayan na mabubuti ang buhay at mabubuting pag-uugali. Ayon sa kanya, hindi patas ang panghuhusga ni Alvin lalo na kung ang batayan nito ay ang kanyang sariling relihiyon at paniniwala. Partikular, binanggit ni Alvin na sinabi niya na pinag-resign ng Lord si IC Trazona mula sa sex bomb, isang pahayag na nagdulot ng malawakang reaksyon at sandaling usapan sa online community at showbiz sa kanyang pagsasalaysay ng DWAR Abante Radio na ipinaliwanag ni Alvin na ang pag-alis ni IC noong 2009 ay dahil sa isang spiritual na tawag at hindi dahil sa anumang personal na desisyon o kontrol niya bilang asawa. Dagdag pa niya, tinuligsa niya ang mga pananamit at pangalan ng sex bomb girls na parang sa kanya ay hindi ayon sa kanyang moral na pamantayan at kung bakit hindi raw dapat sila lumahok sa mga concert pati ding pagganap ng mga miyembro sa entablado. Bilang reaksyon, sinabi ni Wilma na kapag tinignan mo sila ngayon mga sex bomb dancers, lahat sila ay mabubuting tao at maayos ang buhay. Dagdag pa niya, tila nagiging mapanghusga ang pahayag ni Alvin at naging sentro ito ng negatibong atensyon lalo na kung ito ay nakasaad base sa kanyang relihiyon o pananampalataya. Pinuna rin ni Wilma ang pagiging mapanindigan ni Alvin sa moralidad kung saan parang siya lamang ang may tamang interpretasyon habang ang iba ay pinapakita na mali o hindi tama. Binanggit pa ni Wilma ang umano'y nakaraang adiksyon ni Alvin sa droga at kung paano niya noon ay hindi nusgahan ngunit ngayon na nagbago, siya naman ang humuhusga sa iba. Hindi nag-iisa ang naging reaksyon ng pahayag ni Alvin. Maraming personalidad at netizen ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon tungkol sa issue na higit na nagpapakita kung gaano ito naging mainit na paksa sa social media at mainstream entertainment news. Ayon pa sa mga netizen, isa sa mga celebrity si Vice Ganda, sabi niya, binanggit sa isang segment ng It's Showtime ang kontrobersya sa isang nakakatawang paraan kung saan joke niya na dahil sa mga pahayag ni Alvin parang nadagdagan ang bilang ng 10 Commandments dahil may bagong utos tungkol sa pag-alis ng sex bomb. Ganon din naman si IC Mendoza na nawagan na huwag gamitin ang pananampalataya para manakit ng tao at ipresenta ang pananampalataya hindi dapat gawing barko para hatulan ng iba. Sabi naman ni Mr. Alex Castro, asawa ng dating sex bomb dancer na si Sunshine Garcia, inirekomenda na huwag patusin ang kontrobersya at mas ituon ng energy sa mas mahalagang bagay. According to Miss Sunshine Garcia, nagpahayag na dapat may respeto sa opinyon ng iba at hindi ikalat ang sama ng loob pati na rin ang pagnanais na matapos na ang issue para sa ikabubuti ng lahat. Nagsalita na rin ang anak nitong si Miss IC, si Sofia Trazona, anak ni IC, nagbigay ng mensahe na iginagalang niya si Alvin bilang asawa ng kanyang ina, ngunit hindi niya nakakalimutang nasaktan siya sa mga pahayag na tila nagkakakontra sa kanyang pagkatao at identity. Maraming netizens sa online forums ang naging critical at satirical na pahayag ni Alvin, kung saan ang mga nagsabing tila ginagamit niya ang pangalan ng Diyos para ipagtanggol at i-justify ang kanyang mga opinyon. Gayunpaman, kung paano ito nauugnay sa politika, reliyon at moral na pagtuturo. Bilang isang tagamasid at mambabasa ng mga balita, narito ang aking malalim na opinyon patungkol sa bagay na ito. Number 1, malaya ang bawat isa na magpahayag ng pananampalataya at opinyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na malaki ang pinapahalagan sa relihiyon, lalo na ang Kristyanismo. May karapatan ng sino man kasama sina Alvin at Wilma na magbahagi ng kani-kanilang mga pananampalataya at kung paano ito nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Personal na pananampalataya ay hindi bawal at ito ay isang mahalagang aspeto ng identity ng maraming Pilipino. Hindi dapat ginagamit ang relihiyon para manghusga o mangkontrol ng iba. Yan ang pangalawa. Gayunpaman kapag ang isang tao ay gumagamit ng relihiyon bilang batayan para manghusga ng kapwa o dikta muna sa iba kung ano ang tama o mali, maaaring ito'y humantong sa maling interpretasyon at hindi makatarungang panghusga. Nakakalungkot na ang pahayag ni Alvin ay tila nagiging batayan upang husgahan ang miyembro ng sex bomb o iba pang individual base sa kanilang pagpapasya at buhay sa halip na magbigay ng respeto at pagkakaintindihan. Number 3, dapat may respeto sa iba't ibang pananaw.
Ang issue ay hindi lamang tungkol sa sex bomb o showbiz. Ito ay usapin sa pagrerespeto sa iba't ibang pananaw ng buhay, reliyon at moralidad. Kahit magkakaiba ang pananampalataya at mga paniniwala, hindi dapat gawing dahilan upang manghusga o magdikta ng mga desisyon ng ibang tao. Sa kaso ni Sofia Trasona, ang anak ni IC na isang miyembro ng LGBTQ community, mabuti na ipahayag niya ang respeto niya sa asawa ng kanyang ina habang ipinapakita rin na nadama niya ang sakit mula sa mga pahayag. Pinapakita nito na ang bawat tao kahit magkakaiba ang pananaw o identity ay nararapat igalang at hindi dapat gamitin ng reliyon para i-devalue ang iba. So, ang controversial na pahayag na ito ni Alvin ay matapang sa pagtugon ni Miss Wilma Dasen ay hindi lamang ordinaryong chismis. Ito ay nagbukas ng diskurso sa kung paano natin titignan ng relihiyon, moralidad at respeto sa kapwa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw, ang pinakamahalagang aral mula rito ay may karapatan tayo magsalita at manampalataya. Ngunit hindi dapat gamitin ito para mangusga o magkontrol ng iba. Dapat may pagkakaintindihan, respeto sa bawat isa. Sa huli, ang kanyang issue ay isang paalala na lahat tayo ay tao muna bago ang anumang label at dapat igalang ang dignidad ng bawat isa. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dareds channel. God bless everyone.